So yan mga utoy, kung meron mang anime ngayong taon na to, 2023, na dapat nasa radar nyo o hindi nyo dapat palampasin, yan nga ay ang anime na paksa natin para sa video na to. Ito ang anime na Frieren Beyond Journey's End. Yan ay mapapanood nyo ng libre dito sa YouTube. Punta lang kayo sa Muse Asia channel, pati na rin sa Muse Philippines. Pwede rin naman sa Bilibili. Anyway, tungkol nga ba saan ang anime na to? Pero bago muna yan ay sasabihin ko muna sa inyo ang mga ilang interesanting trivia at facts. So ang Frieren Beyond Journey's End ay isang original manga na isinulat ni Kanehito Yamada at iginuhit ni Tsukasa Abe. Nailimbag ang mga unang kopya nito sa Weekly Shonen Sunday kasagsagan ng pandemic April 28, 2020. Sa unang taon pa lang ng sirkulasyon ng manga ay naging matagumpay na nga ito. Nanalo kagad siya ng award mula sa mga kritiko ng Tezuka Osamu Cultural Prize. Ito nga ay ang Manga Taisho New Creator Prize. Ilan sa mga nakalaban ng Susuno Frieren para sa naturang parangal ay ang Oshinoko, Kaiju No. 8 at ang Spy Family. Hindi mga biru-birong titles ang mga manga na to at yan ay tinalo ng Susuno Frieren. Kaya naman hindi nakakapagtaka na nagka-interest kaagad ang Madhouse na gawan nga ito ng anime. At nito ngang September 29, 2023 ay nagsimula na itong umere. Katumbas ng 4 na episodes agad ang binitawan niya. Ayan no, 1.5 oras mahigit yan sa Muse Asia. Kaya kung hindi mo pa napapanood ang anime na to pero naging interesado ka pa rin sa laman ng ating video, ikinalulungkot ko pero sorry ka na lang. Ang review kasi na gagawin ko ay hindi spoiler free. Kaya sana panoorin mo muna bago ka gumawi dito. Pero dahil sa makulit ka at gusto mong makinig ng sales talk ko bago mo panoorin ang anime, okay lang din. Basta winarningan kita ha. Okay game. So yan ang storya ng Frieren Beyond Journey's End. Nakasentro sa mismong character title. At ito nga si Frieren. So ito nga si Frieren ay isang elf battle mage na kasapi sa Heroes Party. Ang Heroes Party ay kinabibilangan nga ng kanilang leader na si Himmel, priest na si Hater, dwarf warrior na si Aizen at syempre pa ang ating bida. Medyo kakaiba ang simula ng ating kwento dahil mag-uumpisa nga ito sa pagtatapos ng 10 taong pakikipagsapalaran upang talunin ang Demon Lord. At ngayon nga na natalo na yung pinakakalaban, susubaybayan naman natin kung ano ang mangyayari sa buhay ng pinakabida natin na si Frieren. So far, so good, not so fast. Dahil literal na mabagal. Gaya ng sinabi ko kanina, si Frieren ay isang elf. Hindi yung truck na panghakot ha. Isa siyang elf na sobrang haba ng buhay. Ayon mismo kay Frieren, ang kanilang 10 taong pakikipagsapalaran ay 1% lang ng kanyang buhay. Sobrang tagal at sobrang haba pa ng kanyang bubunuin sa mundo bago siya turuyang mamatay. At dito na nga magsisimula yung komplikasyon ng storya. Okay, review proper na tayo. Share ko lang, matagal ko nang binabasa at sinusubaybayan ang manga nito. Pagdating sa pagsusulat at tinatakbo ng kwento, kahadong-kahado. Sobrang galing ng pagkakagawa mapa-anime man yan o manga. Noong una ko tong nabasa, napaluha ako At doon naman sa mga nakapanood ng anime, marami din naman sa kanila ang napaluha din. Episode 1 pa lang sobrang bigat na nung eksena. Marahil marami sa inyo ang nakapanood na ng pelikula kagaya ng Makiya. O kung hindi man kayo pamilyar sa Makiya, yung Flame of Recca na lang. Ano ba yung disadvantage kapag mahaba yung buhay mo? Ang dilema ni Frieren ay parehas sa dinadala ng nanay ni Recca at ni Makiya. Which is dahil mahaba ang buhay mo, tiyak na makikita mong mamatay lahat ng mahal mo sa buhay. At sino ang unang namatay sa Heroes Party? Walang iba kundi ang pinuno nila na si Himmel. Dito talaga umiyak ng todo si Frieren. Usually si Frieren ay very stoic o walang pakiramdam, parang robot. Ang trahedya ng kamatayan ni Himmel ang ininda niya ng lubos. Ngayon, sa sitwasyon na to, saan ko ipapasok yung magaling na writing o yung kakayahan ng mga writer na isulat ito ng maganda? Naipaintindi kasi sa atin ng mga writer na in love si Frieren kay Himmel.
Pero sa sobrang kabagalan ni Frieren, nahirapan siyang ma-realize na in love nga siya dito. At sa totoo lang, in love din si Himmel kay Frieren. Alam ni Hater at ni Aizen ang buong sitwasyon. Kaya naman gumawa sila ng paraan na baka magkausap pa si Frieren at si Himmel. Hindi aksidente ang paglalakbay ni Frieren papuntang norte. Ito ay plinanong mabuti ni Hater at ni Aizen sa pag-asang para naman hindi masyadong malungkot si Frieren. Alam nyo mga utoy, tumatak sa akin dito yung episode 7. Yun kasing master ni Frieren na si Flamme ay mahigit 1,000 taon nang patay. Si Flamme kasi ay itinuturing na isang alamat. Marami sa mga dokumento tungkol kay Flamme ay mga huwad at maaaring 2 individual na lang ang nakakakilala sa kanya. Si Frieren yung isa ha, spoiler na pag binanggit ko yung pangalawa. Anyway, ipinakita saglit na nababahala si Himmel na darating ang oras na mag-isa na lang si Frieren sa buhay. Hindi papayag si Himmel na sila ay maging alamat na lamang dahil totoong tao sila. Kaya naman nagpakalat siya ng sangkaterbang estatwa niya sa mundo. Ngayon pasensya na kayo at pupunta tayo sa personal kong buhay. Ang tatay ko kasi ay isang dating professional basketball player. Sobrang tanyag siya sa aming bayan. Wala pang PBA noon pero meron na tayong maituturing na professional league dito sa Pilipinas. At yan nga ay ang MICA, meaning Manila Industrial and Commercial Athletic Association. Yan ang pinakabigating liga dito sa Pilipinas bago PBA. Noong araw, ang pangalan at litrato ng aking ama ay mababasa mo sa mga pahayagan at periodiko sa buong bansa. Nang siya ay magretiro na washout ng mga bagyo at pagbaha ang kanyang mga sports memorabilia. Sa ngayon maglalabing 2 taon na siyang namayapa. Ako naman syempre bilang anak niya gusto kong makita yung kanyang legasiya sa basketball. Taon-taon sinusuyod ko ang internet pero wala akong makita na makapagpapatunay na ang tatay ko ay isa talagang professional basketball player. Nakaka-frustrate sa akin yun dahil syempre anak ako Gusto ko na i-honor yung nagawa niya. Kaya masasabi ko na in a way, nakaka-relate ako kay Frieren. Dinadakila ng mga matatanda sa amin ang basketball exploits ng tatay ko. Pero kahit ano pang sabihin nila, wala silang ebidensya. Parang si Flam. Pero si Himmel, naintindihan niya na kailangan niya talaga ng ebidensya na sila ay hindi mga alamat. Kaya masasabi ko na naintindihan ko ang anime na to in a deeper level. Ngayon, pagdating sa characters, ang galing din ito. Ipinapaliwanag ng mabuti yung mga tendencies ng bawat karakter. For example, si Frieren wala siyang pakialam sa oras kasi nga mahaba yung buhay niya. Yung mga nakakasama niyang tao palaging YOLO kasi maikli lang ang buhay. At dahil sa maikli nga ang buhay, hindi naman puro kalungkutan lang ang anime na to. Marami ditong jokes at biruan. Ang lahat ng mga bida may kanya-kanyang antics. Halimbawa si Frieren laging kinakain ng mimic o kaya naman si Stark palaging clueless o kaya naman inaasar nila si Fern o yung pagiging narcissistic ni Himmel, yung pagiging lasenggo ni Hater despite na isa siyang pare. It goes to show na there is more to life. Maaring napapatrouble sila pero nagagawa nila na mag-enjoy, which shows na hindi talaga puro kalungkutan ang palabas na to. At dahil nga sa adventure to ay may action din. Ang kalaban sa palabas na to yung mga demons. Ito lang yata yung anime na perfectly explained kung ano talaga ang role ng mga demons sa isang fantasy setting. Na-appreciate ko yun kasi maraming anime ang nagiging bida na ang mga demons. Alam kong parte ito ng pag-eeksperimento pero sa lahat ng mitolohiya, walang demons na mabait at dapat silang puksain lahat dahil sila ang mga kalaban. At yun yung eksaktong ginagawa ng Sousou no Frieren. Yung mga demons sa palabas na to, demonyo talaga. Wala silang pakailam basta makakain ng tao. Naalala ko yung formula ng Goblin Slayer which is walang mabait na goblin, dito wala ring mabait na demon. Kaya kudos. Next naman natin ay ang animation. Mga utoy, please lang, kung may plano kayong panoorin ang anime na to, ay wag naman sa maliit na screen ng inyong cellphone. Gumamit na kayo ng malalaking TV, ang ganda-ganda ng animation nito Sa totoo lang, para siyang isang anime film. Ang ganda! Itodo mo na yung settings ng YouTube nyo. Kung pwedeng 4K, 4K. Kasi ang itsura nito mukhang ginastusan talaga Sulit ang bawat isang episode. High quality.
Maihahambing mo naman kasi to sa ibang mga anime. Hindi mo naman kailangan ng technical na kaalaman. Common sense lang. Sobrang crisp ng animation, no? Yung eksena nila habang nanonood sila ng meteorite, hindi ba kayo napanganga doon? Ang ganda talaga eh. At saka dito, meron ding mga brutal na eksena. Minsan kasi nakakalimutan natin na killer talaga tong si Frieren eh. She is the strongest battle mage. Battle-tested talaga siya. Sa episode 8, di ba meron siyang tinanggalan ng ulo? Grabe, napaka-hard ng eksena na yon. At ito pa maganda yung soundtrack. Sana na-appreciate nyo rin yung background music na likha ni Evan Cole. Marami na siyang nabigyan ng background music at isa na nga dito ay ang Violet Evergarden. Solid na solid ang trabaho niya dyan. At ngayon, mukhang inuulit niya na naman. And speaking of music, alam nyo ba na sa Japan, yung ibang fans parang hindi nila nagustuhan yung opening theme song. Parang hindi daw bagay. What? Pero ito sa umpisa siguro baka hindi nila gusto. Pero nung nalalaman ko na yung details na yung mismong author pala sangkot doon sa paggawa ng music, medyo nag-iba yung takbo ng isip ko at saka nireview kong maigi yung music video. Sa obserbasyon ko, ang lyrics ng kantang Yusha ng YOASOBI ay point of view ni Frieren. Ang YOASOBI kasi ay kilala sa paggawa ng mga depressing na kanta na minamaskarahan ng masayang melody. Sa kanta na to, gustong maintindihan ni Frieren kung bakit siya umiiyak habang inaalala yung kanyang pakikipagsapalaran. Kaya on the outset, parang hindi nga bagay pero it will make sense kapag nag-deep dive ka. Ngayon, ito namang ending theme na Anytime Anywhere. Ang obserbasyon ko naman dito, habang pinakikinggan mo ng paulit-ulit, lalong gumaganda. Bagay na bagay yung boses ni Millet doon sa video. Pinapakita kasi na si Frieren ay mag-isang maglalakbay. Tapos ang insinuation parang magkikita pa rin sila ni Himmel sa malayong hinaharap. Despite na parang malungkot yung himig, punong-puno pa rin ito ng pag-asa. So yan, conclusion na nga po tayo. Okay, walang duda, sobrang ganda ng anime na to. Sana ay pinapanood nyo po ito. Napakaraming anime ang pinapalabas kada taon. At isa ito sa mga anime na hindi nyo dapat pinapalampas. Libre lang tong mapapanood sa YouTube, inuulit ko. Alam kong bibihira na akong mag-review ng anime. Sigurado na hindi rin magiging maganda ang viewership ng video na to. Pero ginawa ko pa rin. Bakit? Ito ay para sa mga loyal viewers ng ating channel. Ipapaalala ko lang na hindi ko nilikha ang channel ko para sa One Piece. Utoy Anime Talk TV. Channel ito para sa mga bagay na may kinalaman sa anime. Napansin siguro ng ilan sa inyo na gumagawa rin ako ng topics tungkol sa Japan. Dahil meron akong gustong tumbukin. Maaring hindi nyo pa maintindihan yun sa ngayon, pero para na rin ito sa hinaharap ng ating channel. Anyway, ang anime na Frieren Beyond Journey's End, kung iisiping mabuti ay isa itong slice of life anime. Marami siyang itinuturo sa mga buhay-buhay, gaya ng kung paano haharapin ang mga trahedya, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lang, maikli lang ang buhay, sabi nga ni Himmel, kung makikipagsapalaran man tayo, gawin nating maging masaya ang paglalakbay dito sa mundo. Higit sa lahat, gumawa tayo ng legacy para hindi tayo basta-basta makalimutan. So yan, sana nagustuhan nyo tong video na to. It's been a while, nakapaglabas din ako ng saloobin. Kung meron kayong paksa na gustong talakayin natin, lagay nyo lang sa baba. Kapag tong video na to maganda yung views, susundan ko pa kasi maganda talaga tong Frieren anime. Maraming mga detalye ang gusto kong isingit sa video na to pero baka hindi tayo matapos. Well anyway, hanggang dito na lang para sa video na to. Ako po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime, palaganapin natin ang anime culture. Hanggang sa muli, paalam.